Sa video na ito, inilalantad namin ang nakatagong panganib na tahimik na nakaupo sa milyon-milyong kusina ng mga senior ngayon, Dilatang Sopas. Ang simpleng lata na nakalagay sa iyong istante. Ang pinapainit mo kapag pagod ka. Ang inaasahan mo kapag ang pagluluto ay parang napakahirap gawin. Ang tila malambot, ligtas, at nakaaliw. Pero paano kung ang mismong kaginhawaang iyon ay dahan-dahang nagpapahirap sa iyong mga bato nang walang sakit nang walang babala nang hindi mo man lang namamalayan? Kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang, ang mensaheng ito ay para mismo sa iyo. Dahil pagkatapos ng 60, nagbabago ang iyong katawan. Bumabagal ang iyong metabolismo. Nagiging mas sensitibo ang iyong mga organo. At ang iyong mga bato, ang tahimik na mga salaan na naglilinis ng iyong dugo bawat segundo, ay wala na ang dating lakas na mayroon sila noon. Narito ang bahaging walang nagsasabi sa iyo. Ang pinsala sa bato ay hindi sumisigaw. Ito ay bumubulong. Hindi mo nararamdaman ang paghina ng mga salaan ng iyong bato. Hindi mo nararamdaman ang sodium na nagpapataas ng presyon sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo. Hindi mo nararamdaman ang mabagal na pagkapagod na nangyayari tuwing ang labis na asin ay pumapasok sa iyong sistema. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Manatili ka hanggang sa pinakadulo ng video na ito dahil ipapakita ko sa iyo kung paano maaaring tahimik na mapabigat ng Dilatang Sopas ang mga tumatandang bato. Ang eksaktong sangkap sa label na hindi pinapansin ng karamihan sa mga senior. Ang mga maagang babalang palatandaan na itinuturing ng mga tao bilang inormal na pagtanda lamang. At ang simpleng pagbabago na makapoprotekta sa iyong mga bato bago pa mahuli ang lahat. Kung naniniwala ka na ang maliliit na pang-araw-araw na gawi ay maaaring magpatibay ng kalusugan o sumira nito, mag-type ng Laya sa comment section ngayon din. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Maraming senior ang kumakain ng Dilatang Sopas ng ilang beses sa isang linggo, minsan ay araw-araw pa. Ito ay abot kaya. Ito ay mabilis ihanda. Hindi ito nangangailangan ng masyadong pagnguya. Pakiramdam nito ay banayad sa tiyan. Pero hindi hinuhusgahan ng iyong mga bato ang pagkain batay sa kung gaano ito kalambot. Hinuhusgahan nila ito batay sa kung ano ang nasa loob nito. At ang nasa loob ng maraming Dilatang Sopas ay maaaring ikagulat mo. Pag-isipan mo itong mabuti. Ang iyong mga bato ay nagsasala ng humigit kumulang 50 galon ng dugo bawat araw. Bawat higop ng sabaw, bawat kutsarang sopas, bawat miligramo ng sodium, lahat ng ito ay dumaraan sa mga masiselang unit ng pagsasala na iyon. Ngayon isipin mong gawin ang trabahong iyon sa loob ng 60, 70, 80 taon. Pagod na sila. At kapag hindi natin namamalayan na pinapabigat natin sila ng mataas na sodium, mga preservative, at mga additive, ang pagkapagod ay nagiging pinagsama-sama. Mabagal. Tahimik. Paunti-unting lumalala. Kung sumasang-ayon ka na ang pagprotekta sa iyong mga bato ay dapat maging prioridad pagkatapos ng 60, mag-type ng Lea. Narito ang mas malalim pa. Ang sakit sa bato ay tinatawag na tahimik na sakit dahil may dahilan. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na may problema sila hanggat hindi pa malaki ang naging pinsala. Walang malalakas na alarma. Walang dramatikong sakit sa mga unang yugto. Unti-unting paghina lamang. Sa oras na lumitaw ang pamamaga. Sa oras na maging palagian ang pagkapagod. Sa oras na ipakita ng mga resulta ng laboratorio ang nabawasang paggana. Maaaring malala na ang pinsala. Iyan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ating pinag-uusapan ngayon. Hindi ito tungkol sa pag-aalis ng kaginhawaan sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung ano ang kapalit ng kaginhawaang iyon. Dahil ang tunay na tanong ay hindi, maginhawa ba ang Dilatang Sopas? Ang tunay na tanong ay, sa anong halaga sa aking mga bato? At kung naisip mo na kailanman, sopas lang naman ito, gaano ba ito kalala? Manatili ka.
Dahil ang malalaman mo ay maaaring magbago ng paraan ng pagtingin mo sa latang iyon magpakailanman. Kung handa ka ng tuklasin ang katotohanan at kontrolin ang iyong kalusugan bago pa magsimula ang mga problema, mag-type ng Laya sa comments. Ngayon, dumiretso na tayo sa mga katotohanan. Dumiretso tayo sa bagay na kadalasang hindi napapansin ng karamihan. Ang iyong mga bato ay hindi lamang dalawang maliliit na organ na tahimik na nakaupo sa iyong ibabang likod. Sila ay mga salaan na nagpapanatili ng buhay na gumagana bawat segundo, gising ka man o natutulog. Bawat minuto, sinasala ng iyong mga bato ang dugo. Inaalis nila ang mga dumi, sobrang likido, mga lason, at pinananatili ang balanse ng sodium, potassium, at iba pang electrolytes na nagpapanatiling maayos ang tibok ng iyong puso at maayos ang paggana ng iyong mga kalamnan. Tumutulong din sila sa pag-regulate ng presyon ng dugo. Ina-activate nila ang vitamin para sa matitibay na mga buto. Nagbibigay sila ng senyales sa iyong katawan upang makagawa ng mga pulang selula ng dugo. Ngayon, narito ang nagbabago pagkatapos ng 60. Natural na humihina ang paggana ng bato habang tayo ay tumatanda. Ayon sa mga eksperto mula sa National Kidney Foundation, ang kakayahan ng bato sa pagsasala ay maaaring unti-unting bumaba habang tayo ay tumatanda, kahit sa mga malulusob na individual. Ibig sabihin, ang iyong mga bato sa edad na 70 ay hindi na gumagana katulad ng kung paano sila gumana noong ikaw ay 30. Mas mabagal sila. Mas sensitibo sila. Mas hindi sila matatag laban sa sobrang pagkabigat. Kung sumasang-ayon ka na ang pagtanda ay nangangailangan ng mas matalinong mga desisyon, mag-type ng Laya sa comments. Narito ang realidad na hindi madalas marinig ng mga senior. Noong ikaw ay mas bata, kayang-kaya ng iyong mga bato ang sobrang asin, paminsan-minsang processed na pagkain, kakulangan sa tubig, at mabilis silang nakakabawi. Pero pagkatapos ng 60, hindi na ganoon kaepektibo ang pagbawi. Isipin mo ito sa ganitong paraan. Kung mayroon kang bagong water filter sa bahay, kaya nitong tiisin ang mabigat na paggamit. Pero pagkatapos ng maraming taon ng pagsasala ng dumi at maliliit na partikulo, ang filter ay nagiging marupok. Mas madaling mabara. Mas kailangan ito ng proteksyon. Hindi naiiba ang iyong mga bato. Sa loob ng bawat bato ay may humigit kumulang 1,000,000 maliliit na unit ng pagsasala na tinatawag na nephrons. Ang mga nephron na ito ay masiselan. Kapag nasira, hindi na sila muling tumutubo. Basahin mo ulit yan sa iyong isip. Hindi na sila muling tumutubo. Kung naniniwala ka na mas mabuti ang pag-iwas kaysa gamutan, mag-type ng Laya. Habang tayo ay tumatanda, may ilang bagay na nangyayari na nagpapataas ng kahinaan ng mga bato. Una, tumitigas ang mga daluyan ng dugo. Binabawasan nito ang daloy ng dugo papunta sa mga bato. Ikalawa, maraming senior ang nagkakaroon ng mataas na presyon ng dugo o diabetes, ang dalawang pangunahing sanhi ng kidney failure sa buong mundo. Ikatlo, mas nagiging karaniwan ang pag-inom ng mga gamot. Maraming pangkaraniwang gamot ang pinoproseso sa pamamagitan ng mga bato na nagdaragdag ng karagdagang pagkapagod. Kaya ang iyong mga bato ay pinamamahalaan na ang natural na pagtanda. Mga pagbabago sa presyon ng dugo. Mga pagbabago sa blood sugar. Mga gamot. Ngayon isipin mong regular pang magdagdag ng mga processed na pagkain na mataas sa sodium sa sitwasyong ito. Nagiging pinagsama-samang pagkapagod ito. At ang pinagsama-samang pagkapagod sa loob ng maraming taon ay humahantong sa talamak na sakit sa bato. Ang pinakanakababahala. Hindi mo mararamdaman na nangyayari ito. Ang maagang paghina ng bato ay kadalasang walang sintomas. Walang sakit. Walang dramatikong hindi komportable. Walang mga sirenang babala. Unti-unting pagkawala lamang ng kakayahan sa pagsasala. Maraming senior ang natutuklasan lamang ang problema sa bato sa pamamagitan ng regular na pagsusuri ng dugo kapag ang kanilang tinatayang glomerular filtration rate ay malaki na ang ibinaba. Kung naniniwala ka na mahalaga ang regular na health check-up pagkatapos ng 60, mag-type ng Laya.
Lumalim tayo sandali sa emosyonal na aspeto. Pinoprotektahan ka ng iyong mga bato sa buong buhay mo. Nang kumain ka ng sobrang asin noong kabataan mo, binalansin nila ito. Nang ikaw ay na-dehydrate, nag-adjust sila. Nang may pumasok na lason sa iyong dugo, sinala nila ito ng walang reklamo. Sila ay naging tapat na tagapaglingkod. Pero ang katapatan ay hindi nangangahulugang hindi sila napapagod. Pagkatapos ng mga dekada ng serbisyo, kailangan nila ng suporta, hindi ng dagdag na pabigat. At dito nagiging mahalaga ang pang-araw-araw na gawi. Hindi ito tungkol sa malalaking pagbabago sa pamumuhay. Ito ay tungkol sa mga pang-araw-araw na pattern. Ang kinakain mo araw-araw. Ang iniinom mo araw-araw. Ang binabaliwala mo araw-araw. Dahil ang maliliit na desisyong inuulit araw-araw ang nagiging kalusugan mo sa hinaharap. Kung sumasang-ayon ka na ang pang-araw-araw na gawi ang humuhubog sa pangmatagalang resulta, mag-type ng Leah. Ang panganib ay hindi isang hindi malusog na pagkain. Ang panganib ay ang pag-uulit. Lalo na kapag ang iyong mga bato ay tumatanda na. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang dilatang sopas at ang posibleng epekto nito, hindi ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang tumatandang mga bato ay nangangailangan ng mas banayad na pagtrato. Mas kaunting sodium. Mas kaunting additives. Mas maayos na hydration. Mas matalinong pagpili ng pagkain. Dahil kapag malaki na ang ibinaba ng paggana ng bato, nagiging komplikado ang gamutan, mga gamot, mahigpit na dieta, at kung minsan ay dialysis pa. At ang dialysis ay hindi maliit na pagbabago. Binabago nito ang pamumuhay. Kinakain nito ang oras. Naapektuhan nito ang kalayaan. Walang nagbabalak na umabot sa yugtong iyon. Pero marami ang tahimik na napupunta roon. Kaya ang kaalaman ngayon ay maaaring magprotekta sa iyong bukas. Kung naniniwala ka na mas madaling protektahan ang iyong mga bato ngayon kaysa gamutin ang sakit sa hinaharap, mag-type ng Maya sa comments. Maaaring tahimik ang iyong mga bato. Pero ngayon hindi tayo. Manatiling may kaalaman. Manatiling mulat. At kung mahalaga sa iyo ang ganitong tuwiran at tapat na edukasyong pangkalusugan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ngayon, harapin natin ng direkta ang tunay na issue, sodium. Dito nagiging seryoso ang problema sa diletang sopas. Karamihan sa mga tao ay tumitingin sa isang lata ng sopas at nakikita ang mga gulay, marahil manok, marahil noodles. Magaan itong tingnan. Parang walang masama. Hindi ito mukhang junk food. Pero hindi hinuhusgahan ng iyong mga bato ang pagkain batay sa itsura. Tumutugon sila sa mga numero. At ang numerong pinakamahalaga rito ay ang sodium. Maraming dilatang sopas ang naglalaman ng pagitan ng 700 at 1,200 mg ng sodium bawat serving. At narito ang sikreto, karamihan sa mga lata ay may 2 serving. Ibig sabihin, kung ubusin mo ang buong lata, na siyang ginagawa ng karamihan, maaari kang makakonsumo ng 1,400 hanggang higit 2,000 mg ng sodium sa isang kainan lamang. Huminto ka sandali at pag-isipan mo yan. Para sa maraming nakatatandang adulto, inirerekomenda ng mga organisasyong pangkalusugan na panatilihin ang sodium intake sa humigit kumulang 1,500 mg bawat araw, lalo na kung mayroon kang mataas na presyon ng dugo, diabetes o mga maagang issue sa bato. Ibig sabihin, maaaring lampasan ng isang lata ng sopas ang iyong buong limitasyon sa isang araw. Kung nagulat ka roon, mag-type ng Waya sa comments. Ngayon, unawain natin kung ano talaga ang ginagawa ng sodium sa loob ng iyong katawan. Kinokontrol ng sodium ang balanse ng likido. Kapag kumain ka ng sobrang sodium, humahawak ang iyong katawan ng tubig upang palabnawin ito. Ang sobrang tubig na iyon ay nagpapataas ng dami ng dugo. Mas maraming dugo ay nangangahulugan ng mas mataas na presyon sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo. Mas mataas na presyon ay nangangahulugang kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang iyong puso.
At ang mas mataas na presyon sa loob ng masiselang salaan ng bato ay nagdaragdag ng pagkapagod. Ngayon kailangang salain ng iyong mga bato ang sobrang likido. Alisin ang labis na sodium. Pamahalaan ang tumataas na presyon ng dugo. At kailangan nilang gawin ito ng paulit-ulit, kainan pagkatapos ng kainan, araw pagkatapos ng araw. Hindi sinisira ng mataas na sodium ang mga bato sa isang gabi lamang. Lumilikha ito ng mabagal at tuloy-tuloy na presyon. Isipin mong magpalobo ng lobo ng bahagyang lampas sa ligtas nitong limitasyon, hindi sapat para agad itong pumutok, pero sapat para unti-unti itong maunat. Sa kalaunan, humihina ang estruktura. Iyan ang ginagawa ng mataas na presyon ng dugo sa maliliit na unit ng pagsasala sa iyong mga bato. Inuunat nito ang mga ito. Pinapeklat nito ang mga ito. Unti-unti nitong binabawasan ang kanilang kahusayan. Kung naniniwala ka na ang presyon sa paglipas ng panahon ay kayang sumira kahit sa matitibay na sistema, mag-type ng Leia. Narito pa ang mas nakakabahala. Habang tayo ay tumatanda, bahagyang humihina ang ating panlasa. Maraming senior ang hindi na nakakatikim ng alat tulad ng dati noong sila ay mas bata. Kaya maaaring hindi gaanong maalat ang lasa ng dilatang sopas, pero nananatiling mataas ang sodium content. Maaaring hindi magreklamo ang iyong panlasa. Pero ang iyong mga bato ang nagbabayad ng presyo. At ang sodium ay nagtatago sa maraming pangalan sa mga label. Sodium chloride, monosodium glutamate, USA. Sodium phosphate, sodium bicarbonate. Kahit pa sabihin ng produkto na healthy o classic o hearty, maaari pa ring sobra ang sodium content nito. Kaya napakahalaga ng pagbabasa ng nutrition label pagkatapos ng 60. Tingnan ang serving size. Tingnan ang sodium bawat serving. I-multiply ito kung ubusin mo ang buong lata. Kung hindi mo pa nasusuri ang sodium level ng diletang sopas dati, mag-type ng Maya. Ngayon, iugnay natin ito sa isang bagay na maraming senior ang pinoproblema, presyon ng dugo. Ang sobrang sodium ay nagpapataas ng presyon ng dugo. Ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng talamak na sakit sa bato sa buong mundo. Kaya may doubling epekto ang sodium. Direkta nitong pinapahirapan ang mga bato. At hindi direktang sinisira ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng presyon ng dugo. Nagiging isang siklo ito. Mataas na sodium pagpigil ng likido, pagtaas ng presyon ng dugo, pagkapagod ng bato, pagbaba ng paggana ng bato, lalo pang pagtaas ng presyon ng dugo. Tahimik. Mabagal. Paunti-unting lumalala. At dahil mabagal ang pinsala, sa una ay tila wala lang. Maaaring isipin mo, sopas lang naman. Mas mabuti ito kaysa fast food. Malambot ito at madaling kainin. Pero kung madalas itong kinakain, ang dilatang sopas na mataas sa sodium ay maaaring tahimik na maging pang-araw-araw na pabigat na kailangang dalhin ng iyong mga bato. Lalo na kung mayroon ka ng banayad na hypertension, diabetes, pamilya na may kasaysayan ng sakit sa bato, pamamaga sa mga binti, o maagang yugto ng paghina ng bato. Ang katawan pagkatapos ng 60 ay hindi na nakakabawi tulad ng dati. Nag-ipon ito. Nag-ipon ang maliliit na sobrang sodium araw-araw. At narito ang emosyonal na katotohanan. Pinipili ng maraming senior ang dilatang sopas dahil pakiramdam nila ito ay ligtas. Nakaaliw. Nagpapaalala ng init at kaginhawaan. Walang kumakain nito na iniisip, maaaring mapagod nito ang aking mga bato. Pero binabago ng kamalayan ang kapangyarihan. Kapag alam mo na ang mga numero, makakapagdesisyon ka ng mas matalino. Maaari mong pumili ng low-sodium na bersyon. Dagdagan ng tubig at sariwang gulay ang diletang sopas. Gumamit ng mga herbs at spices sa halip na dagdag na asin. O bawasan ang dalas ng pagkain nito. Hindi ito tungkol sa tuluyang pag-alis nito. Ito ay tungkol sa pagbawas ng nakatagong sobrang pabigat. Dahil ang iyong mga bato ay tumatanda na rin.
Nagsasala na sila ng libu-libong litro ng dugo bawat linggo. Karapat-dapat silang suportahan, hindi dagdagan ng hindi kinakailangang pagkapagod. Kung sumasang-ayon ka na ang pag-alam sa laman ng iyong pagkain ay kapangyarihan, mag-type ng Laya sa comments. Ngayon na nauunawaan mo na ang epekto ng sodium, ang susunod na hakbang ay mas nakakapagmulat pa, dahil ang asin ay hindi lamang ang nakatagong alalahanin sa dilatang sopas. Ngayon, mas laliman pa natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong mga bato kapag nananatiling mataas ang sodium sa paglipas ng panahon. Dito nagiging seryoso ang lahat. Sa loob ng bawat bato ay may humigit kumulang 1,000,000 mikroskopikong unit ng pagsasala na tinatawag na nephrons. At sa loob ng bawat nephron ay may maliit na kumpol ng mga daluyan ng dugo na kilala bilang glomerulus. Isipin ang glomerulus bilang isang pinong salaan. Ang trabaho nito ay salain ang mga dumi habang pinananatili ang mahahalagang protina at sustansya sa iyong daluyan ng dugo. Ito ay maselan. Ito ay eksakto. At ito ay gumagana sa ilalim ng kontroladong presyon. Ngayon, narito ang problema. Kapag regular kang kumukonsumo ng mataas na dami ng sodium, mas maraming tubig ang hinahawakan ng iyong katawan. Tumataas ang dami ng dugo. Ang pagtaas ng dami ng dugo ay nagpapataas ng presyon ng dugo. At ang mataas na presyon ng dugo ay nagtutulak ng mas malakas na puwersa sa mga maliliit na glomerular filter na iyon. Isipin mong taasan ang presyon ng tubig sa mga tubo ng iyong bahay ng lampas sa kaya nitong tiisin. Sa simula, walang dramatikong nangyayari. Pero sa paglipas ng panahon, humihina ang mga tubo. Na-stress ang mga dugtungan. Nagsisimula ang maliliit na pinsala. Iyan mismo ang nangyayari sa loob ng iyong mga bato. Ang masiselang glomeruli ay nalalantad sa tuloy-tuloy na mataas na presyon. Kung nauunawaan mo na ang tuloy-tuloy na presyon ay kayang sumira ng masiselang sistema, mag-type ng Laya sa comments. Ngayon, laliman pa natin. Kapag nananatiling mataas ang presyon sa loob ng mga glomeruli sa loob ng maraming buwan o taon, nagsisimulang magpeklat ang maliliit na daluyan ng dugo. Ang pagkakapeklat na ito ay tinatawag na glomerulosclerosis. Ang peklat na tissue ay hindi nagsasala ng dugo. Ang peklat na tissue ay hindi gumagaling. At kapag nasira ang isang glomerulus, hindi na ito muling tumutubo. Hayaang tumimo iyon sa isip mo. Hindi tulad ng balat o atay, ang nasirang mga unit ng pagsasala ng bato ay hindi na bumabalik. Ibig sabihin, bawat pinsalang maaaring maiwasan ay mahalaga. At narito ang mapanganib na bahagi, hindi mo mararamdaman ang pinsala sa glomerulus habang ito ay nangyayari. Walang matinding sakit. Walang hapdi. Walang babala. Tahimik ang proseso. Ang sakit sa bato ay madalas umuusad ng walang ingay hanggang sa malaki na ang ibinaba ng kakayahan sa pagsasala. Sa oras na ipakita ng mga laboratory test ang nabawasang paggana ng bato, maaaring marami ng nephron ang permanenteng nasira. Kung naniniwala ka na ang tahimik na pinsala ang pinakadelikado, mag-type ng Laya. Ngayon, iugnay natin ito sa pang-araw-araw na gawi. Kung ang isang tao ay paminsan-minsan lang kumain ng dilatang sopas na mataas sa sodium, maaaring kayanin ito ng mga bato. Pero kung ito ay maging nakasanayan, ilang beses sa isang linggo, o araw-araw pa, ang tuloy-tuloy na sodium load ay nagpapanatiling mataas ang presyon ng dugo. Hindi kailanman lubusang nakakapagpahinga ang mga glomeruli. Nanatili silang nasa ilalim ng pagkapagod. Parang pinapabuhat mo ang isang tumatandang manggagawa ng mabigat na karga araw-araw ng walang pahinga. Sa kalaunan, ang pagkapagod ay nagiging pagkasira. Narito pa ang isang mahalagang punto. Habang mas maraming glomeruli ang nasisira at mas kaunti ang gumaganang filter, ang mga natitirang malulusog ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat upang bumawi. Ang dagdag na trabahong iyon ay lalo pang nagpapataas ng presyon sa loob. Kaya ang pinsala sa bato ay nagiging mas mabilis ang paglala. Mas kaunting gumaganang filter, mas mataas na presyon sa natitira, mas maraming pinsala, mas kaunting filter. Isang siklo. Mabagal. Tahimik.
Walang tigil. Kung sumasang-ayon ka na mas madali ang pag-iwas kaysa baligtarin ang pinsala, mag-type ng Leah. Pag-usapan natin ang pagtagas ng protina. Ang malulusob na glomeruli ay pumipigil sa malalaking protina na tumagas papunta sa ihi. Pero kapag humihina ang harang ng pagsasala, dahil sa matagal na presyon, nagsisimulang tumagas ang protina sa ihi, isang kondisyon na tinatawag na proteinuria. Ito ay kadalasang isa sa mga pinakaunang nasusukat na palatandaan ng pinsala sa bato. Pero hindi mo makikita ang pagtagas ng protina. Hindi mo ito mararamdaman. Mga laboratory test lamang ang makakapagpakita nito. At sa puntong iyon, nagsimula na ang pinsalang estruktural. At narito ang mas nakaantig na bahagi. Maraming senior ang nagsisikap ng husto na pangalagaan ang kanilang kalusugan. Umiinom sila ng gamot. Binabantayan nila ang blood sugar. Sinusukat nila ang presyon ng dugo. Pero hindi nila napapansin ang sodium sa pang-araw-araw na pagkain tulad ng dilatang sopas. Hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil hindi kailanman ipinaliwanag sa kanila kung gaano kalalim ang epekto ng sodium sa mga mikroskopikong salaan na iyon. Binabago iyon ng kaalaman. Ngayon isipin mong protektahan ang mga salaan na iyon. Ang mas mababang sodium intake ay nagpapababa ng pagpigil ng likido. Ang mas mababang pagpigil ng likido ay nagpapababa ng presyon ng dugo. Ang mas mababang presyon ng dugo ay nagpapababa ng pagkapagod sa glomeruli. Makakatrabaho ang mga filter sa mas ligtas na antas ng presyon. Mas tatagal sila. Mas magiging mahusay ang kanilang paggana. Mas tatanda sila ng mas maayos. At iyon ang nais natin, maayos na pagtanda, hindi tahimik na pagkasira. Kung naniniwala ka na karapat-dapat protektahan ang iyong mga bato matapos ang mga dekada ng serbisyo, mag-type ng Leah. Ang pangunahing mensahe rito ay simple ngunit makapangyarihan. Hindi ang sopas mismo ang problema. Ang talamak na presyon mula sa sodium ang unti-unting sumisira sa sistema ng pagsasala. Hindi mahina ang iyong mga bato. Masipag sila. Pero pagkatapos ng 60, kailangan nila ng suporta, hindi stress. At habang mas nauunawaan mo ang nangyayari sa mikroskopikong antas, mas nagkakaroon ka ng kapangyarihang protektahan ang nagpoprotekta sa iyo. Ngayon na nauunawaan mo kung paano sinisira ng presyon ang mga filter, ang susunod na tanong ay mas mahalaga pa, ano-ano pang nakatagong sangkap sa mga processed na pagkain ang tahimik na nagpapabigat sa kanila. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na halos walang tumitingin sa lata ng sopas, mga phosphate. Maaaring hindi mo makita ang salitang phosphate na nakabold sa harap ng label. Pero baliktarin mo ang lata. Tingnan mabuti ang listahan ng mga sangkap. Maaaring makita mo ang mga salitang tulad ng sodium phosphate, calcium phosphate, phosphoric acid, pyrophosphate. Ang mga ito ay mga phosphate additives. At mas mahalaga sila kaysa sa iniisip mo. Ang phosphorus ay isang mineral na kailangan ng iyong katawan. Tumutulong ito sa pagbuo ng matitibay na buto at ngipin. May papel din ito sa paggawa ng enerhiya. Sa mga natural na buong pagkain, tulad ng beans, mani, buto, at karne, ang phosphorus ay naaabsorb ng mabagal at sa katamtamang dami. Pero iba ang phosphate additives sa mga processed na pagkain. Halos buo silang naaabsorb, umaabot sa 70 hanggang 100%. Ibig sabihin, kapag kinain mo ang mga ito, halos lahat ay pumapasok sa iyong daluyan ng dugo. Ngayon tanungin mo ang sarili mo. Sino ang responsable sa pag-alis ng sobrang phosphorus sa iyong katawan? Ang iyong mga bato. Kung nauunawaan mo na ang iyong mga bato ang namamahala sa balanse ng mga mineral, mag-type ng Leah sa comments. Dito nagsisimula ang nakatagong pabigat. Kapag tumaas ang antas ng phosphate sa iyong dugo, kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang iyong mga bato upang alisin ang sobra. Sa mga mas batang individual na may malakas na kidney function, maaaring hindi ito agad magdulot ng problema. Pero pagkatapos ng 60, kapag nabawasan na ang kakayahan ng bato sa pagsasala,
Kapag mas matigas na ang mga daluyan ng dugo. Kapag maaaring mayroon ng mataas na presyon ng dugo o diabetes. Nagiging makabuluhan ang dagdag na phosphorus load na iyon. Sa paglipas ng panahon, kung naiipon ang phosphorus sa dugo, dahil hindi ito mahusay na naaalis ng mga bato, nagsisimula itong magdulot ng pangalawang pinsala. Hinahatak nito ang calcium mula sa iyong mga buto. Pinapahina nito ang istruktura ng buto. Nag-aambag ito sa vascular calcification, ibig sabihin, ang calcium ay nagsisimulang tumigas sa loob ng iyong mga daluyan ng dugo. Ang tumigas na mga daluyan ng dugo ay nagpapataas ng presyon ng dugo. Ang mas mataas na presyon ng dugo ay nagpapataas ng pagkapagod sa mga bato. At nagpapatuloy ang siklo. Kung naniniwala ka na ang mga nakatagong sangkap ay maaaring magdulot ng nakatagong mga kahihinatnan, mag-type ng Leah. Ngayon, linawin natin ito. Ang natural na phosphorus mula sa buong pagkain ay hindi ang kalaban. Ang alalahanin ay ang mga phosphate additives na ginagamit sa mga processed na pagkain, kabilang ang maraming dilatang sopas, dahil madali silang naa-absorb at kadalasan ay hindi naman kinakailangan. Ginagamit ng mga manufacturer ang phosphate additives upang pahusayin ang lasa, pagandahin ang texture, pahabain ang shelf life, panatilihin ang kulay. Pero ang iyong mga bato ang nagbabayad sa kaginhawaang iyon. At narito ang maseryosong bahagi. Sa mga taong may maagang paghina ng bato, kahit bahagyang pagbawas lamang ng kidney function, maaaring magsimula ang pag-ipon ng phosphate bago pa lumitaw ang mga sintomas. Maaaring normal ang pakiramdam mo. Maaaring wala kang sakit. Maaaring iniisip mong maayos ang lahat. Pero sa loob, maaaring naglalagay na ng presyon ang phosphate sa sistema ng balanse ng mineral ng iyong katawan. Ang hormonal system na kumukontrol sa calcium at phosphorus, kabilang ang parathyroid hormone, ay naapektuhan. Kapag nabago ang balansing ito, nagiging marupok ang mga buto. Tumitigas ang mga daluyan ng dugo. Tumataas ang pagkapagod ng bato. Lahat mula sa isang bagay na hindi mo naman nalalasahan. Ang phosphate additives ay walang matapang na lasa. Hindi nila ipinapahayag ang kanilang presensya. Sila ay mga hindi nakikitang stressor. Kung hindi mo pa nasusuri ang phosphate additives dati, mag-type ng Leah. Ngayon, iugnay natin ito ng direkta sa dilatang sopas. Maraming processed na sopas ang naglalaman ng parehong mataas na sodium at phosphate additives. Ang kombinasyong iyon ay lumilikha ng dobleng pabigat. Ang sodium ay nagpapataas ng presyon ng dugo at pagpigil ng likido. Ang phosphates ay nagpapataas ng kawalan ng balanse sa mineral at demand sa pagsasala. Magkasama, pinapataas nila ang trabaho ng tumatandang mga bato. At narito ang emosyonal na realidad. Pinipili ng maraming senior ang dilatang sopas dahil pakiramdam nila ito ay banayad. Ligtas. Isang maliit at walang masamang pagkain. Pero ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa lambot. Nasusukat ito sa epekto sa loob ng katawan. Walang pakialam ang iyong mga bato kung gaano kadaling lunukin ang sopas. Tumutugon sila sa chemical na load na pumapasok sa iyong dugo. Pagkatapos ng 60, nagiging mas hindi mapagpatawad ang katawan. Mas kumikitid ang margin for error. Ang kinaya ng iyong katawan noong 30 ay maaaring maging tahimik na stress sa edad na 70. Kung sumasang-ayon ka na ang pagtanda ay nangangailangan ng mas mataas na kamalayan, mag-type ng Leah. Ngayon isipin ang ibang paraan. Sa halip na processed na sopas na may dagdag na phosphates, maghanda ka ng homemade na sabaw na may sariwang gulay, herbs, at lean protein. Walang additives. Walang artificial na mineral boosters. Walang nakatagong kemikal na pampalasa. Ang phosphorus na makukuha mo ay natural mula sa buong pagkain, dahan-dahang naa-absorb at mahusay na napapamahalaan. Ang iyong mga bato ay magsasala sa maayos at tuloy-tuloy na bilis, hindi sa ilalim ng bigla ang sobrang load. Iyan ang pagkakaiba ng suporta at pagkapagod. Ang nakakalungkot, maraming tao ang hindi alam na may phosphate additives pala. Tinitignan nila ang calories.
tinitingnan nila ang taba. Minsan, tinitingnan nila ang asukal. Pero bihirang pag-usapan ang phosphorus. Gayunman, para sa tumatandang mga bato, napakahalaga nito. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa pinagsama-samang pabigat ng maliliit at paulit-ulit na exposure. Isang lata ay maaaring hindi agad magdulot ng pinsala. Pero lingguhan o araw-araw na exposure sa loob ng maraming taon. Iyan ay nagiging biological pressure. At tandaan, madalas na nahuhuli ang pagtuklas sa pinsala sa bato. Kaya ang pinakamahusay na estratehiya ay proteksyon bago pa humina. Kung naniniwala ka na mas makapangyarihan ang pag-iwas kaysa gamutan, mag-type ng Maya sa comments. Ngayon na nauunawaan mo ang sodium at phosphates, ang susunod na bahagi ay mas mahalaga pa, dahil may malakas na koneksyon ang mga sangkap na ito sa isa sa mga pinakakaraniwang kondisyon na nakakaapekto sa mga senior ngayon. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang koneksyong nag-ugnay sa lahat, presyon ng dugo. Dahil pagdating sa pinsala sa bato, ang mataas na presyon ng dugo ay hindi lamang pangalawang issue. Isa ito sa mga pangunahing sanhi ng kidney failure sa buong mundo. At narito ang mahirap tanggapin na katotohanan. Maraming senior ang nabubuhay ngayon na may mataas na presyon ng dugo, ang ilan ay diagnosed, ang ilan ay hindi pa. Maaaring maayos ang pakiramdam mo. Maaaring normal ang paggana mo. Maaaring wala kang napapansing sintomas. Pero may dahilan kung bakit tinatawag ang mataas na presyon ng dugo na silent killer. Kung nauunawaan mo na ang mga tahimik na kondisyon ang pinakamapanganib, mag-type ng Maya sa comments. Ngayon, iugnay natin ito ng direkta sa dilatang sopas. Ang dilatang sopas ay kadalasang puno ng sodium. Ang sobrang sodium ay nagpapataas ng pagpigil ng likido. Ang pagpigil ng likido ay nagpapataas ng dami ng dugo. Ang pagtaas ng dami ng dugo ay nagpapataas ng presyon ng dugo. At kapag nananatiling mataas ang presyon ng dugo sa paglipas ng panahon, sinisira nito ang mga daluyan ng dugo, kabilang ang maliliit na arterya sa loob ng iyong mga bato. Isipin mo ito ng malinaw. Ang iyong mga bato ay puno ng libu-libong maliliit na daluyan ng dugo na naghahatid ng dugo sa masiselang unit ng pagsasala na napag-usapan natin kanina. Ang mga daluyang ito ay maliliit, maselan, umaasa sa matatag na presyon. Kapag paulit-ulit na tumataas ang presyon ng dugo, ang mga daluyang ito ay nagsisimulang kumapal at sumikip. Ang prosesong ito ay tinatawag na vascular damage. Ang masisikip na daluyan ay nagpapababa ng daloy ng dugo papunta sa mga bato. Ang mababang daloy ng dugo ay nangangahulugang mas kaunting oxygen at sustansya ang nakakarating sa kidney tissue. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng pinsala sa tissue. At ang nasirang kidney tissue ay hindi na makapagsasala ng dugo ng mahusay. Kung naniniwala ka na ang maayos na sirkulasyon ay buhay, mag-type ng Leia. Narito pa ang mas mahalaga. Hindi lamang sinisira ng mataas na presyon ng dugo ang mga bato. Ang nasirang mga bato ay maaari ring magpataas pa lalo ng presyon ng dugo. Bakit? Dahil ang malulusob na bato ay tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng balance ng hormone at kontrol ng likido. Kapag humina ang paggana ng bato, nagiging hindi matatag ang regulasyong iyon. Kaya nagkakaroon ng mapanganib na paikot na siklo. Mataas na sodium, mataas na presyon ng dugo. Mataas na presyon ng dugo, pinsala sa bato. Pinsala sa bato, mas lalong hirap sa pagkontrol ng presyon. Isang masamang siklo. At maraming senior ang nahuhulog dito nang hindi namamalayan. Umiinom sila ng gamot para sa presyon. Iniisip nila na sapat na ang tableta. Pero kung nananatiling mataas ang sodium intake, lalo na mula sa processed na pagkain tulad ng dilatang sopas, ang gamot ay lumalaban sa isang pang-araw-araw na trigger. Parang sinusubukan mong alisan ng tubig ang bathtub habang bukas pa rin ang gripo. Kung sumasang-ayon ka na dapat suportahan ng lifestyle ang gamot, mag-type ng Leia. Ngayon, pag-usapan natin ang emosyonal na aspeto. Maraming nakatatanda ang lumaki sa panahong ang mga dilatang pagkain ay simbolo ng paghahanda at seguridad.
Ibig sabihin nito ay may pagkain sa panahon ng kahirapan. Walang mali sa kaisipang iyon. Pero ngayon, mas marami na tayong alam tungkol sa agham ng nutrisyon. Alam natin na ang tuloy-tuloy na mataas na sodium intake ay malakas ang kaugnayan sa hypertension. Alam natin na ang hypertension ay sumisira sa mga bato. At alam natin na ang sakit sa bato ay madalas umuusad ng walang malinaw na sintomas. Kaya hindi ito tungkol sa paghusga sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pag-update ng kaalaman upang maprotektahan ang iyong hinaharap. Pagkatapos ng 60, ang iyong mga arterya ay natural na hindi na ganoon ka-flexible. Tumitigas sila habang tumatanda. Kapag matigas ang mga arterya, hindi nila kayang saluhin ang biglaang pagtaas ng presyon tulad ng dati. Ibig sabihin, kapag ang sodium intake ay nagdulot ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, mas malakas ang epekto kaysa noong mga dekada ang nakalipas. Mas matindi itong nararamdaman ng iyong mga bato. Mahalaga ang paulit-ulit na pagtaas. Kahit bahagyang mataas lamang ang presyon ng dugo, sa paglipas ng panahon, ang bahagyang pagtaas na iyon ay nagdudulot ng mikroskopikong pinsala. Ang mikroskopikong pinsala ay naipon. At ang pag-ipon ay nagiging sakit. Kung naniniwala ka na ang maliliit na numero ay maaaring magdulot ng malalaking kahihinatnan sa paglipas ng panahon, mag-type ng Leah. Pag-usapan natin ang presyon ng dugo sa gabi. Maraming senior ang nakakaranas ng tinatawag na non-dipping blood pressure. Ibig sabihin, hindi sapat ang pagbaba ng presyon ng dugo habang natutulog. Ang normal na presyon ng dugo ay dapat bumaba sa gabi upang makapagpahinga ang puso at mga bato. Pero sa mataas na sodium intake at paninigas ng mga daluyan ng dugo, may mga taong nananatiling mataas ang presyon kahit sa pagtulog. Ibig sabihin, nasa ilalim ng pagkapagod ang mga bato 24 oras sa isang araw. Walang pahinga. Walang panahon ng pagbangon. At sa loob ng maraming taon, ang tuloy-tuloy na presyong iyon ay nagpapabilis ng paghina. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Sulit ba ang isang mangkok ng maalat na dilatang sopas para sa tahimik na pagkapagod na iyon? Hindi ito tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa sanhi at epekto. Hindi mo makokontrol ang pagtanda. Pero makokontrol mo ang pang-araw-araw na sodium intake. Hindi mo maaalis ang lahat ng panganib. Pero mababawasan mo ang hindi kinakailangang pabigat. Kung sumasang-ayon ka na matalinong bawasan ang maiiwasang stress sa iyong mga organo, mag-type ng Y na sa comments. Ang kapangyarihan dito ay kamalayan. Regular na sukatin ang iyong presyon ng dugo. Unawain ang iyong sodium intake. Basahin ng mabuti ang mga label. Pansinin ang mga pattern. Dahil ang mataas na presyon ng dugo at pinsala sa bato ay hindi nangyayari ng biglaan sa isang gabi. Tahimik silang nabubuo sa pamamagitan ng paulit-ulit, pang-araw-araw na exposure sa sobrang sodium. At para sa maraming senior, ang dilatang sopas ay madalas na pinagmumulan nito. Ngayon na malinaw mo nang nakikita ang koneksyon sa presyon ng dugo, ang susunod na hakbang ay unawain kung paano ito nagsisimulang magpakita sa pisikal na paraan, minsan sa mga paraang inaakala ng marami na normal lang na pagtanda. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na nararanasan ng maraming nakatatanda, ngunit bihirang iugnay sa kanilang mga bato, ang pamamaga. Namamagang bukong-bukong. Masikip na sapatos sa gabi. Namamagang paa. Mga marka sa balat kapag pinisil mo ang iyong daliri sa iyong binti. Maraming tao ang nagsasabi, pagtanda lang yan. Ang iba ay sinisisi ang matagal na pagtayo. Ang ilan ay inaakalang dahil lang sa panahon. Ngunit ang pagpigil ng likido ay kadalasang isang senyales. At ang iyong mga bato ang nasa sentro ng senyal na iyon. Kung naniniwala ka na nagbibigay ng babala ang katawan bago magkaroon ng seryosong problema, mag-type ng maya sa mga komento. Narito ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Ang iyong mga bato ang nagreregula ng balanse ng likido. Sila ang nagdedesisyon kung gaano karaming tubig ang mananatili at gaano karami ang ilalabas sa pamamagitan ng ihi. Kapag mataas ang sodium intake,
lalo na kung palagyan, ang iyong katawan ay nagtatago ng mas maraming tubig upang palabnawin ang sobrang sodium. Mas maraming sodium ay katumbas ng mas maraming pagpigil ng tubig. Ang naipong tubig na iyon ay hindi lamang nananatili sa iyong daluyan ng dugo. Ito ay tumatagas sa mga tissue. Diyan mo makikita ang pamamaga na kilala rin bilang edema. Mas malalim ang marka ng iyong medyas. Mas makapal ang hitsura ng iyong mga bukong-bukong. Mas masikip ang iyong mga singsing. Maaaring mas mukhang namamaga ang iyong mukha sa umaga. Sa simula, maaaring mukhang maliit na bagay lamang ito. Ngunit ang paulit-ulit na pagpigil ng likido ay nagpapataas ng presyon sa loob ng mga daluyan ng dugo. At tandaan mo kung ano ang ginagawa ng presyon. Pinapahirapan nito ang mga bato. Ngayon isipin mo itong nangyayari ng regular dahil sa mga pagkaing mataas sa sodium tulad ng dilatang sabaw na kinakain ng ilang beses sa isang linggo. Nagiging pattern ang pagpigil ng likido. At ang mga pattern ay nagiging pangmatagalang strain. Kung nakapansin ka na ng pamamaga na tila walang malinaw na dahilan, mag-type ng laya. Narito ang mas mahalagang punto. Kapag hindi mahusay ang pagsasala ng mga bato, ang sobrang likido ay hindi naaalis ng maayos. Kaya ang pagpigil ng likido ay maaaring maging sanhi at resulta ng stress sa bato. Mataas na sodium pagpigil ng likido strain sa bato. Strain sa bato na bawasang pagsasala mas maraming pagpigil ng likido. Isang siklo. Mabagal. Paunti-unti. Madalas hindi pinapansin. Mas pag-usapan pa natin ng mas malalim. Ang pagpigil ng likido ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong mga bukong-bukong. Maaari nitong pataasin ang presyon ng dugo. Maaari nitong pahirapan ang iyong puso. Maaari itong magdulot ng hirap sa paghinga kung ang likido ay maipon sa baga. Maaari kang makaramdam ng mas mabigat at mas pagod. At ang pagkapagod ay isang bagay na madalas ipagwalang bahala ng mga nakatatanda. Sadyang tumatanda lang ako. Ngunit minsan ang pagkapagod ay hindi dahil sa edad. Minsan ito ay dahil sa kawalan ng balanse ng likido. Minsan ito ay maagang senyales ng stress sa bato. Kung sang-ayon ka na hindi dapat baliwalain ang mga sintomas, mag-type ng laya. Ngayon isipin ang pag-ihi sa gabi. Kapag humiga ka sa gabi, ang likidong naipon sa iyong mga binti sa buong araw ay bumabalik sa iyong daluyan ng dugo. Susubukan ng iyong mga bato na alisin ang likidong iyon, kaya mas madalas kang pupunta sa banyo sa gabi. Maaari mong isipin, normal lang iyan sa edad ko. Ngunit ang madalas na pag-ihi sa gabi ay maaaring minsan ay senyales ng kawalan ng balanse ng likido na kaugnay ng paggana ng bato. Sinusubukan ng iyong katawan na itama ang nangyari sa araw. Isipin kung gaano ito nakakapagod. Pamamaga sa araw. Pagpunta sa banyo sa gabi. Kulang na tulog. Pagod sa araw. At ang ugat ng problema ay maaaring kasama ang sobrang sodium mula sa mga processed na pagkain. Ngayon gawin natin itong mas personal. Hindi ka tinataksil ng iyong katawan. Nakikipag-usap ito sa iyo. Ang pamamaga ay komunikasyon. Ang pagkapagod ay komunikasyon. Ang masisikip na sapatos ay komunikasyon. Ang tanong, nakikinig ba tayo? Kung naniniwala ka na ang pakikinig sa iyong katawan ay karunungan, mag-type ng laya. Isa pang madalas hindi napapansin ay ang pagbabago sa balat. Kapag hindi balanse ang likido at bumabagal ang pagsasala ng bato, maaaring maging tuyo at makati ang balat. Hindi dramatiko. Hindi nakakaalarma. Ngunit paulit-ulit na pagkatuyo o iritasyon. Muli, marami ang nagsisisi sa panahon. O sa pagtanda. O sa sabon. Ngunit tumutulong ang mga bato sa pagregula ng mga mineral at waste products sa dugo. Kapag ang mga waste product na iyon ay bahagyang naipon, maaaring ipakita ng balat ang kawalan ng balanse. Ang iyong katawan ay gumagana bilang isang sistema. Mga bato, puso, mga daluyan ng dugo, balat, magkakaugnay ang lahat. Kaya kapag ang dilatang sabaw ay nagdadagdag ng paulit-ulit na sodium load at nagiging madalas ang pagpigil ng likido,
maaaring lumitaw ang mga nakikitang senyales bago pa man magbigay ng babala ang mga laboratory test. Ang pamamaga ay hindi lamang panlabas na issue. Ito ay pisyolohikal na presyon. At ang presyon sa paglipas ng panahon ay sumisira sa masiselang sistema. Ngayon linawin natin. Hindi lahat ng pamamaga ay nangangahulugang sakit sa bato. Ngunit ang patuloy na pamamaga, lalo na kung may kasamang mataas na presyon ng dugo at mataas na sodium intake, ay hindi dapat baliwalain. Ito ay nararapat bigyan ng pansin. Ito ay nararapat suriin. Ito ay nararapat tugunan ng mas matalinong mga pagpili. Kung naniniwala ka na nagsisimula ang pag-iwas sa kamalayan, mag-type ng maya sa mga komento. Narito ang nakakapagpalakas ng loob na bahagi. Ang pagpigil ng likido dahil sa sobrang sodium ay kadalasang nababaligtad sa mga unang yugto. Bawasan ang sodium intake. Uminom ng sapat na tubig. Pumili ng whole foods. Subaybayan ang presyon ng dugo. Kapag bumaba ang sodium intake, inilalabas ng katawan ang sobrang likido. Bumababa ang pamamaga. Nagiging mas stable ang presyon ng dugo. Nababawasan ang strain sa bato. Positibo ang tugon ng katawan kapag inalis mo ang pabigat. Makapangyarihan iyon. Dahil ibig sabihin, hindi ka walang magagawa. Hindi ka nakakulong. Maaari mong putulin ang siklo. At ang simpleng pagbawas ng madalas na pagkain ng dilatang sabaw ay maaaring magpababa ng isa sa mga araw-araw na trigger na nagdudulot ng kawalan ng balance ng likido. Ngayon tanungin mo ang iyong sarili ng tapat. Ginawa mo na bang normal ang pamamaga? Binaliwala mo na ba ang pagkapagod? Hindi mo ba pinansin ang mga banayad na senyales? Ang kamalayan ay hindi takot. Ito ay pananagutan. Ang iyong mga bato ay tahimik na nagtrabaho sa loob ng maraming dekada upang panatilihing balanse ang iyong likido. Karapat-dapat silang protektahan ngayon higit kailanman. At habang nagpapatuloy tayo, ang susunod na bagay na kailangan mong maunawaan ay maaaring ikagulat mo dahil minsan ang pinakamalaking panganib ay hindi lamang kung ano ang nasa loob ng lata, kundi kung gaano ito kadalas maging bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain. Ngayon harapin natin ang isang napakatotoong bagay, ang kaginhawaan. Ang dilatang sabaw ay hindi popular dahil wala nang pakialam ang mga tao sa kanilang kalusugan. Popular ito dahil madali. Pagkatapos ng 60, maaaring hindi na katulad ng dati ang antas ng enerhiya. Ang matagal na pagtayo sa kusina ay nakakapagod. Ang paghiwa ng gulay ay maaaring magdulot ng pananakit sa mga kamay. Ang pagluluto para sa isang tao lang ay maaaring mukhang hindi na kailangan. Kaya magbubukas ka ng lata. Painitin mo ito. Kakain ka. Simple. Nakakaaliw. Walang hirap. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ito nagiging mapanganib, hindi dahil sa isang lata, kundi dahil sa pag-uulit. Kung sang-ayon ka na ang mga gawi ay nabubuo dahil sa kaginhawaan, mag-type ng maya sa mga komento. Maging tapat tayo. Maraming nakatatanda ang kumakain ng dilatang sabaw ilang beses sa isang linggo. Ang iba ay araw-araw. Nagiging routine ito. Isang fallback option. Isang maaasahang pagkain kapag mababa ang motibasyon. Ngunit hindi sinusukat ng katawan ang panganib batay sa kaginhawaan. Sinusukat nito ang exposure. Ang maliliit na dami ng sobrang sodium na paulit-ulit na nakokonsumo sa loob ng mga buwan at taon ay nagdudulot ng naipong strain. Maaaring hindi mo ito mapansin ngayong linggo. Maaaring hindi mo ito mapansin ngayong taon. Ngunit 5 o 10 taon ng paulit-ulit na mataas na sodium intake ay maaaring tahimik na humubog sa kalusugan ng iyong mga bato. Iyan ang bitag ng kaginhawaan. Mukha itong hindi nakakasama dahil hindi agad lumalabas ang pinsala. Isipin mo ito. Kung maglagay ka ng isang patak ng tubig sa bato, walang mangyayari. Ngunit kung tutulo ang tubig sa parehong bato araw-araw sa loob ng maraming taon, magbabago ang hugis nito. Ang pag-ulit ang humuhubog sa biyolohiya.
Kung naniniwala ka na ang pag-uulit ay maaaring magtayo ng lakas o magdulot ng pinsala, mag-type ng Leia. Ang mga convenience food ay kadalasang may kasamang nakatagong kapalit. Mas mataas na sodium. Mga preservative. Mga additive. Mas mababang nutrient density. Nakakatipid ito ng oras. Ngunit maaaring mabawasan ang tibay ng iyong mga organo. Ngayon, mas personal nating pag-usapan. Pagkatapos ng 60, maraming tao ang nakakaranas ng pagbabago sa buhay, pagreretiro, pamumuhay mag-isa, pagkawala ng asawa, mas kaunting salo-salo. Maaaring hindi na masaya ang pagluluto. Ang dilatang sabaw ay nagiging aliw. Nagiging kasama sa isang mangkok. Nagiging routine habang lumiit ang ibang routine. Walang kahihiyan doon. Ngunit ang aliw ay hindi dapat tahimik na makompromiso ang kalusugan. Dahil ang madaling gawin ngayon ay hindi dapat magdulot ng hirap bukas. Kung sang-ayon ka na ang aliw ay hindi dapat kapalit ng pangmatagalang kalusugan, mag-type ng Leia. Isa pang bahagi ng bitag ng kaginhawaan ay ang labeling. Maraming dilatang sabaw ang gumagamit ng mga salitang tulad ng homestyle, hearty, healthy, classically, light. Ang mga salitang ito ay lumilikha ng tiwala. Ngunit ang tiwala ay hindi dapat pumalit sa pagbabasa ng label. Maaaring may label na healthy ang isang produkto, ngunit naglalaman pa rin ng 800 o 900 milligrams ng sodium bawat serving. Ang marketing ay nakatuon sa emosyon. Ang iyong mga bato ay tumutugon sa mga numero. Ngayon isipin ang ganitong pattern. Lunes, diletang sabaw. Miyerkules, diletang sabaw. Biyernes, diletang sabaw. 3 high sodium exposure bawat linggo. I-multiply sa 52 linggo. Mahigit 150 high sodium na pagkain bawat taon. I-multiply sa 5 taon. Mahigit 750 na paulit-ulit na sodium load. Kahit mukhang maliit ang bawat isa, nagiging makabuluhan ang pinagsama-samang epekto. Kung naniniwala ka na mas mahalaga ang pangmatagalang exposure, kaysa sa panandaliang aliw, mag-type ng Leia. May mas banayad pang aspeto. Kapag naging routine ang convenience food, kadalasang nababawasan ang pagkain ng sariwa. Mas kaunting sariwang gulay. Mas kaunting potassium-rich na whole foods. Mas kaunting fiber. Ang potassium mula sa natural na pagkain ay tumutulong balansihin ang epekto ng sodium sa presyon ng dugo. Ngunit kung pinapalitan ng dilatang sabaw ang balanseng pagkain, humihina ang proteksyong iyon. Kaya ang problema ay hindi lamang kung ano ang kinakain mo, kundi pati na rin kung ano ang hindi mo kinakain. Ang kaginhawaan ay maaaring tahimik na magtaboy sa proteksyon. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Ang dilatang sabaw ba ang go-to meal mo? Naging otomatiko na ba ito? Inaabot mo ba ito nang hindi nag-isip? Nagsisimula ang kamalayan sa pagkilala ng pattern. Hindi mo kailangang tuluyang alisin ito. Ngunit mahalaga ang dalas. 1 beses sa isang buwan ay iba sa 3 beses sa isang linggo. Ang 3 beses sa isang linggo ay iba sa araw-araw. Pagkatapos ng 60, ang dalas ang humuhubog sa resulta. Hindi na gaanong mapagpatawad ang katawan sa paulit-ulit na strain. At may makapangyarihang katotohanan dito. Ang pagputol sa gawin ng kaginhawaan ay hindi nangangailangan ng matinding effort. Maaaring maliliit na pagbabago lamang. Magluto ng malaking batch ng homemade na sabaw minsan at i-freeze ang mga bahagi. Pumili ng low-sodium na bersyon at haluan ng tubig. Magdagdag ng sariwang gulay upang mabawasan ang konsentrasyon ng sodium. Ihalili ang dilatang sabaw sa masariwang pagkain. Ang kaginhawaan ay hindi kailangang mga hulugan ng pagsuko ng kontrol. Kung naniniwala ka na ang maliliit na pagbabago ay makakapagprotekta sa malalaking sistema, mag-type ng Leia. Ang pinakamalaking panganib ng kaginhawaan ay hindi katamaran. Ito ay autopilot. Kapag naging otomatiko ang isang bagay, tumitigil ka sa pagtatanong.
Ngunit pagkatapos ng 60, ang pagtatanong sa routine ay isang anyo ng pagprotekta sa sarili. Dahil ang iyong mga bato ay nagsasala ng iyong dugo sa loob ng maraming dekada. Nakatiis sila sa stress. Tahimik silang nag-adjust. Nakibagay sila. Ngayon kailangan nila ng sinadyang suporta. At nagsisimula ang sinadyang suporta sa paglabas sa autopilot. Tanungin ang sarili. Gaano kadalas kong pinipili ang kaginhawaan kaysa sa masustansyang pagkain? Gaano kadalas akong nagbabasa ng label? Gaano kadalas kong iniisip ang pangmatagalang epekto? May lakas sa kamalayan. May dignidad sa pagprotekta sa iyong katawan. May karunungan sa pag-aayos ng gawi bago papilitin ng sakit ang pagbabago. Dahil ang sapilitang pagbabago ay laging mas mahirap kaysa sa kusang pagbabago. Kung sang-ayon ka na mas mabuti ang maagap na desisyon kaysa sa reaksyonaryong gamutan, mag-type ng maya sa mga komento. Ang kaginhawaan ay dapat maglingkod sa iyo, hindi unti-unting manakit sa iyo. At ang pag-unawa sa bitag na ito ay naghahanda sa iyo para sa susunod na mahalagang hakbang, ang pagkilala sa mga maagang babala na maaaring ipinapakita na ng iyong katawan. Ngayon kailangan nating pag-usapan ang mga babalang senyales. Dahil ang pinsala sa bato ay bihirang magsimula sa isang dramatikong pangyayari. Nagsisimula ito ng tahimik. Banayad. Madaling ipagwalang bahala. Madalas na pagkakamalang pagtanda lang. At iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi ito napapansin. Kung naniniwala ka na ang maagang pagtuklas ay nakapagliligtas ng buhay, mag-type ng maya sa mga komento. Magsimula tayo sa pagkapagod. Ang patuloy na pagkapagod ay isa sa mga pinakaunang at pinakabinabaliwalang senyales ng paghina ng kidney function. Maaaring magising kang hindi presko ang pakiramdam. Maaaring makaramdam ka ng matinding pagod pagsapit ng hapon. Ang mga simpleng gawain ay maaaring mas mabigat kaysa dati. Maraming nakatatanda ang nag-aakalang normal ito sa pagtanda. Ngunit narito ang maaaring nangyayari sa loob. Kapag humihina ang pagsasala ng mga bato, ang mga waste product ay unti-unting naiipon sa dugo, kahit bahagya lamang. Kasabay nito, maaaring mas kaunti ang magawang hormone ng mga bato na tumutulong sa pagbuo ng red blood cells. Mas kaunting red blood cells ay nangangahulugan ng mas kaunting oxygen na naihahatid sa mga tissue. Mas kaunting oxygen ay nangangahulugan ng pagkapagod. Hindi dramatiko. Hindi matindi. Kundi tuloy-tuloy na mababang antas ng pagod. Kung nakaranas ka ng hindi maipaliwanag na pagkapagod, mag-type ng laya. Ngayon pag-usapan natin ang pagbabago sa pag-ihi. Ang mga bato ang nagreregula ng produksyon ng ihi. Kapag sila ay stressed o nasisira, maaaring magbago ang pattern ng pag-ihi. Maaari mong mapansin. Mas madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. Mabula o may bula ang ihi. Mas maitim na kulay ng ihi. Mas mahinang daloy. O sa ilang kaso, mas kaunting ihi. Ang mabula na ihi ay maaaring senyales ng pagtagas ng protina, ibig sabihin, ang masiselang filter na napag-usapan natin ay hindi na kayang pigilan ang malalaking protina. Maaaring i-flush mo lang ito at kalimutan. Ngunit nakikipag-usap ang iyong katawan. Kung napansin mo na ang kakaibang pagbabago sa ihi, mag-type ng laya. Ngayon balikan natin ang pamamaga, ngunit mula sa pananaw ng pagsusuri. Ang pamamaga sa mga bukong-bukong, paa, kamay, o paligid ng mata ay maaaring senyales ng kawalan ng balanse ng likido. Kapag hindi kayang alisin ng mga bato ang sobrang sodium at tubig ng maayos, naiipon ang likido sa mga tissue. Maaaring mas lumala ito sa gabi. Maaaring bumuti pagkatapos matulog. Ngunit kung ito ay nagiging tuloy-tuloy, nararapat itong bigyan ng pansin. Ang pamamaga ay hindi lamang panlabas na issue. Ito ay senyales ng problema sa regulasyon ng likido sa loob ng katawan. At ang regulasyon ng likido ay responsibilidad ng mga bato. Kung naniniwala ka na hindi dapat baliwalain ang pamamaga, mag-type ng laya. Narito ang isa pang senyales na madalas hindi napapansin, makating balat.
Kapag humihina ang kidney function, maaaring maipon ang mga waste product at mineral sa dugo. Ito ay maaaring magdulot ng tuyo, iritado, o makating balat kahit walang nakikitang pantal. Maraming tao ang sinisisi ang sabon, ang panahon, ang pagtanda ng balat. Ngunit ang patuloy na pangangati na walang malinaw na dahilan ay maaaring kaugnay ng kawalan ng balanse sa bato. Madalas ipinapakita ng balat kung ano ang nangyayari sa loob. Ngayon pag-usapan natin ang brain fog. Hirap mag-concentrate. Mas mabagal na pag-iisip. Banayad na pagkalito. Kapag naiipon ang waste products sa dugo, maaari nitong maapektuhan ang kalinawan ng pag-isip. Maaaring mapansin mo. Mas madalas makalimot ng maliliit na bagay. Nahihirapang mag-focus. Pakiramdam na mabagal ang isip. Madaling isisi ito sa edad. Ngunit minsan ito ay tungkol sa sirkulasyon at pagsasala, hindi lamang sa pagdagdag ng taon. Kung naniniwala ka na mahalaga ang malinaw na pag-iisip sa anumang edad, mag-type ng Laya. Narito pa ang isang mahalagang senyales, pagkawala ng gana kumain o pagduduwal. Habang naiipon ang waste sa dugo, maaari nitong maapektuhan ang digestive system. Maaaring mag-iba ang lasa ng pagkain. Maaaring makaramdam ng bahagyang pagduduwal. Maaaring kumain ka ng mas kaunti nang hindi mo nauunawaan kung bakit. Sa mga unang yugto, ito ay banayad lamang. Hindi matinding pagsusuka. Kundi nabawasang gana at hindi komportableng pakiramdam. At maraming nakatatanda ang basta na lamang kumakain ng mas kaunti at nagpapatuloy. Ngunit ang pagbabago sa gana, kasabay ng pagkapagod at pamamaga, ay hindi dapat baliwalain. Ngayon mas emosyonal nating tingnan. Ang iyong katawan ay hindi biglang bumibigay. Nagbibigay ito ng senyales. Bumubulong. Dahan-dahang nagtutulak bago sumigaw. Ang trahedya ay hindi dahil may mga babala. Ang trahedya ay dahil hindi sila pinapansin. Edad lang ito. Stress lang ito. Wala lang ito. Ngunit paano kung may ibig sabihin ito? Paano kung ang maliliit na araw-araw na sodium exposure mula sa dilatang sabaw, kasama ng iba pang risk factor, ay unti-unting bumubuo ng mas malaking pattern? Mataas na presyon ng dugo. Pagpigil ng likido. Pagtagas ng protina. Pagkapagod. Isang pattern na makikita lamang kapag pinagdugtong-dugtong mo ang mga senyales. Kung naniniwala ka na ang pag-ugnay ng mga senyales ay karunungan, mag-type ng Laya. May isang mahalagang katotohanan. Ang chronic kidney disease ay madalas umuunlad ng tahimik sa loob ng maraming taon bago ito matuklasan. Maraming tao ang nalalaman lamang ito sa routine blood test kapag ang kanilang estimated glomerular filtration rate o EGFR ay mababa na. Ibig sabihin, maaaring matagal nang may pinsala bago pa naging malinaw ang mga sintomas. Ngunit ang maagang kamalayan ay maaaring makapagpabagal ng paglala ng malaki. Pagbawas ng sodium. Pagkontrol ng presyon ng dugo. Pagsubaybay sa laboratory values. Pag-aayos ng dieta. Ang mga hakbang na ito ay maaaring magpatatag ng kidney function sa mga unang yugto. Iyan ay pag-asa. Hindi ka walang magagawa. Ngunit nagsisimula ang kapangyarihan sa pagbibigay pansin. Kung napapansin mo ang patuloy na pamamaga, hindi may paliwanag na pagkapagod, pagbabago sa pag-ihi, mabula na ihi, makating balat, brain fog, pagkawala ng gana kumain, huwag itong baliwalain. Huwag agad gawing normal. Magtanong. Mag-request ng laboratory test. Subaybayan ang mga pagbabago. Dahil mas maaga matukoy ang stress sa bato, mas may pagkakataong mapabagal o maibalik ang pinsala. At iyan ang dahilan kung bakit ang pag-unawa sa ugnayan ng dilatang sabaw, sodium, at kidney strain ay hindi tungkol sa pananakot. Ito ay tungkol sa pag-iwas. Karapat-dapat ka sa malinaw na pag-isip. Karapat-dapat ka sa lakas. Karapat-dapat ka sa mga organong susuporta sa iyo sa mga darating pang taon.
At ang unang hakbang ay ang pakikinig sa mga bulong bago sila maging alarma. Kung nangangako kang makikinig ng mas mabuti sa iyong katawan mula ngayon, mag-type ng maya sa mga komento. Ngayon, mag-focus tayo sa mga solusyon, kung ano mismo ang maaari mong gawin upang protektahan ang iyong mga bato habang patuloy na nag-enjoy sa mga pagkain na maginhawa at nakakaaliw. Pagkatapos ng 60, ang pag-iwas ay hindi opsyonal. Ito ay mahalaga. Dahil kapag umunlad na ang pinsala sa bato, mahirap itong baliktarin. Ngunit ang maliliit at tuloy-tuloy na hakbang ngayon ay makakaprotekta sa iyo sa mga susunod na taon. Kung naniniwala ka na mas makapangyarihan ang pag-iwas kaysa sa paggamot, mag-type ng maya sa mga komento. Unang hakbang, kamalayan. Ang kamalayan ay higit pa sa kaalaman na ang dilatang sabaw ay may sodium at phosphate additives. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong personal na panganib at paggawa ng sadyang desisyon araw-araw. Magsimula sa pagbabasa ng label. Tingnan ang sodium bawat serving, kabuuang calories, at presensya ng phosphate additives. Kahit maliit na pagbabawas ng sodium ay may malaking epekto sa paglipas ng panahon. Halimbawa, isang dilatang tradisyonal na sabaw ay maaaring maglaman ng 1,200 mg ng sodium bawat serving. Ang pagpili ng low-sodium version, karaniwan ay nasa 400-500 mg bawat serving, ay labis na nagpapababa ng stress sa iyong mga bato. Maaaring hindi ito maramdaman agad, ngunit sa loob ng mga linggo at buwan, mas kaunti ang presyon sa bato at mas mahusay ang kanilang paggana. Pangalawa, tamang hydration. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay tumutulong sa mga bato na ma-flush ang sobrang sodium at toxins. Pagkatapos ng 60, maaaring hindi ka gaanong nauuhaw tulad ng dati, ngunit kailangan pa rin ng katawan ang tamang dami ng likido. Sikaping uminom ng tubig, herbal teas, o naturally low-sodium broths. Iwasan ang sugary beverages na nagdadagdag ng dagdag na stress sa bato at metabolismo. Kung naniniwala ka na mahalaga ang hydration para sa kalusugan ng bato, mag-type ng Leia. Pangatlo, dilution. Kung nag-enjoy ka sa dilatang sabaw, subukan magdagdag ng tubig o sariwang gulay. Hindi lamang nito pinapalawak ang pagkain kundi binabawasan ang konsentrasyon ng sodium at additives bawat serving. Ang pagdagdag ng sariwang gulay ay nagpapataas din ng fiber, potassium, at micronutrients na sumusuporta sa kalusugan ng bato at puso. Pang-apat, frequency. Ang convenience ay hindi dapat maging araw-araw na dependency. Limitahan ang dilatang sabaw sa paminsang paggamit lamang at huwag gawing staple ng bawat linggo. I-rotate sa fresh, home-cooked meals o sabaw mula sa whole ingredients. Maaari ka ring mag-batch cook ng masustansyang sabaw at i-freeze ang portions para sa kalaunan, pinagsasama ang convenience at control sa sangkap. Kung naniniwala ka na mahalaga ang moderation, mag-type ng maya sa mga komento. Pang-5, substitution. Palitan ang high-sodium ingredients ng herbs, spices, o naturally flavorful foods. Garlic, ginger, turmeric, black pepper, parsley, at basil ay nakakapagpalasa ng hindi nagdadagdag ng chemical stress. Lemon juice, apple cider vinegar, o kaunting sariwang kamatis ay nagbibigay ng tangy flavor. Mag-a-adjust ang panlasa sa paglipas ng panahon at magpapasalamat ang iyong mga bato. Pang-6, ehersisyo. Ang pisikal na aktibidad ay nagpapabuti ng sirkulasyon, tumutulong sa regulasyon ng presyon ng dugo, at nagpapabawas ng fluid retention. Kahit simpleng paglalakad, stretching, o chair exercises ay sumusuporta sa kalusugan ng bato. Hindi nito tuluyang inaalis ang epekto ng sodium, ngunit tinutulungan nitong maproseso ng katawan ang likido at sumusuporta sa cardiovascular function, isang mahalagang bahagi ng proteksyon sa bato. Pang-7, mindful eating. Madalas na nakakalimutang faktor, ngunit pantay na mahalaga. Kumain ng dahan-dahan. Pansinin ang lasa. Tumigil kapag busog na. Ang pagbabawas ng overeating ay nagpapababa rin ng stress sa bato. Ang layunin ay hindi deprivation kundi balance. Kung naniniwala ka na nakakatulong ang mindfulness sa pangmatagalang kalusugan, mag-type ng Leia.
Pangwalo, lab monitoring. Simple blood at urine tests ay maaaring magpahiwatig ng maagang stress sa bato bago maging malinaw ang sintomas. Ang pagsubaybay sa EGFR, creatinine, at urine protein levels taon-taon o ayon sa payo ng doktor ay nagbibigay ng actionable insight. Ang maagang pagtuklas ay nagpapahintulot ng adjustment sa dieta, gamot, at lifestyle bago umipon ang pinsala. Pangsyam, limitahan ang processed foods bukod sa dilatang sabaw. Maraming frozen meals, deli meats, at snack foods ang may hidden sodium at phosphate additives. Ang pagbabawas ng exposure ay nagpapalakas sa resilience ng bato. Ang fresh, whole foods, gulay, prutas, lean protein, whole grains ay nagbibigay ng nutrisyon nang hindi nagdudulot ng labis na stress. Pang-10, support system. Ibahagi ang mga kaalaman sa pamilya o caregivers. Hikayatin ang healthy cooking habits ng sama-sama. Talakayin ang opsyon sa doktor o dietitian. Ang kamalayan na may kasamang suporta ay lubos na nagpapataas ng adherence at pangmatagalang tagumpay. Narito ang emosyonal na katotohanan. Ang iyong mga bato ay tahimik na nagtrabaho sa loob ng mga dekada, nagsasala ng dugo, nag-aalis ng toxins, at nagpapanatili ng balanse ng walang pagkilala. Sila ay nagtiis ng stress mula sa sodium, gamot, at pagtanda ng mga daluyan ng dugo. Sila ay walang tigil na nag-adapt. Ngayon, oras mo nang suportahan sila. Pakinggan ang iyong katawan, gawin ang araw-araw na hakbang, at protektahan ang mga bagay na nagprotekta sa iyo buong buhay mo. Kung naniniwala ka sa proactive na aksyon para protektahan ang iyong kalusugan, mag-type ng via sa mga komento. Bawat maliit na adjustment, pagbabasa ng label, hydration, dilution ng sabaw, pagpili ng low-sodium options, pagkain ng mas maraming fresh foods, ay nagkakaroon ng cumulative effect. Pinoprotektahan nito ang bato, nagpapababa ng presyon ng dugo, nagpapabawas ng pamamaga, at nagbabawas ng panganib sa chronic disease. Ito ay empowerment. Hindi takot. Hindi guilt. Kaalaman na naisalin sa aksyon. Magpapasalamat ang iyong hinaharap na sarili. Magpapasalamat ang iyong mga bato. At bawat pagkain, kahit dilatang sabaw, ay maaaring maging pagkakataon upang palakasin sa halip na pahirapan ang iyong katawan. Kung handa ka ng kontrolin ang iyong kalusugan, magsimula sa isang maliit na pagbabago ngayon at ituring itong investment sa iyong longevity. Kung naniniwala ka na ang proteksyon ng iyong mga bato ay karapat-dapat sa araw-araw na sinadyang pagsisikap, mag-type ng maya sa mga komento. Ngayon, pag-usapan natin ang isang kritikal na aspeto na kadalasan ay hindi pinapansin, mga nakatagong asukal at iba pang additives sa dilatang sabaw. Maraming nakatatanda ang nag-aakala na ang dilatang sabaw ay ligtas dahil simple ito, gulay, sabaw, baka kaunti lang na karne o pasta. Ngunit ang katotohanan, madalas nagdadagdag ang mga manufacturer ng asukal, starches, flavor enhancers, at preservatives upang mapabuti ang lasa, texture, at shelf life. Soble ang mga ito. Hindi nito ginagawang matamis ang sabaw. Hindi nito nararamdaman ng iyong mga pandama. Ngunit may malalim na epekto ito sa iyong mga bato sa paglipas ng panahon. Kung naiintindihan mo na ang mga nakatagong sangkap ay maaaring tahimik na makasama, mag-type ng maya sa mga komento. Asukal. Kahit isang isavory na dilatang sabaw ay maaaring may nakatagong asukal, minsan 3-5 gramo bawat serving. Maaaring maliit ito, ngunit tandaan, kadalasan 2 servings ang laman ng isang lata. Dobling dami ng hindi mo namamalayan. Ang mataas na asukal ay nagpapataas ng insulin production at maaaring magdulot ng insulin resistance sa paglipas ng panahon, lalo na sa nakatatanda na may age-related metabolic changes. Ang insulin resistance ay nag-aambag sa type 2 diabetes, at ang diabetes ay isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit sa bato sa buong mundo. Kung naniniwala ka na ang asukal ay indirect na nakakaapekto sa bato, mag-type ng laya. Preservatives at flavor enhancers, tulad ng anahe. Ang anahe ay maaaring magdagdag ng sodium load lampas sa nakalista bilang sodium sa label.
Maaari rin nitong impluwensyahan ang fluid balance at paminsang mag-trigger ng mild inflammation. Sa loob ng maraming taon ng madalas na exposure, ang mga additives na ito ay nagdaragdag sa kabuuang chemical burden na pinoproseso ng mga bato. Ang iyong mga bato ay hindi pumipili sa kung ano ang kanilang filter. Lahat ng iniinom at kinakain ng katawan ay kailangang iproseso. Starches. Nagdadagdag ang manufacture ng modified starches upang maging mas creamy at makapal ang sabaw. Pinapabuti nito ang mouthfeel ngunit tumataas rin ang caloric load nang hindi nagbibigay ng malaking nutrisyon. Sa paglipas ng panahon, ang madalas na pagkain nito ay maaaring mag-ambag sa obesity at metabolic stress na lalo pang nagpapabigat sa mga bato. Kung naniniwala ka na ang additives ay nagdudulot ng tahimik ngunit totoong stress sa mga organo, mag-type ng Laya. Emosyonal na katotohanan. Maraming nakatatanda ang pumipili ng dilatang sabaw dahil madali, nakakaaliw at pamilyar. Paalala ng pag-aalaga, init at tradisyon. Wala namang mali dito. Ngunit ang convenience ng walang pagsusuri ay tahimik na nagdudulot ng akumulasyon ng stress sa mga bato. Ang panganib ay cumulative. Maliit na asukal, kaunting additives, paulit-ulit sa loob ng buwan o taon, kapag pinagsama sa mataas na sodium at phosphate, ay nagiging perpektong bagyo. Ang mga bato ay kailangang magsala ng mas maraming sodium, phosphate, chemical additives, at metabolic byproducts mula sa asukal. Bawat araw ay dagdag na presyon. Bawat linggo ay nagpapalakas ng strain. Kung naniniwala ka na ang cumulative exposure ay mas mahalaga kaysa sa paminsang indulgence, mag-type ng Laya. Inflammation. Maraming additives, kasama ang inert at artificial flavors, ay maaaring mag-trigger ng low-level inflammatory responses sa mga sensitibong tao. Ang chronic inflammation ay nagdudulot ng oxidative stress sa mga tissue, kasama ang kidney tissue. Sa paglipas ng panahon, ang oxidative stress ay nagpapahina sa microscopic filtering units, ang glomeruli, at nagpapabilis ng scarring. Ito ang dahilan kung bakit ang dilatang sabaw ay hindi simpleng soft o gentle na pagkain. Ito ay isang chemical challenge na tahimik na ina-adjust ng katawan. Hidden potassium salts. Bagamat mahalaga ang potassium sa kalusugan, ang labis na potassium intake ay mapanganib sa nakatatanda na may nabawas na kidney function. Kapag hindi na-filter ng maayos, maaaring tumaas ang potassium sa dugo, na nagdudulot ng irregular heartbeat, panghihina, o biglaang medical na emergency. Kung naniniwala ka na ang mga nakatagong panganib ay kadalasang hindi napapansin, mag-type ng Laya. Mas malawak na larawan. Ang dilatang sabaw ay madalas nagiging bahagi ng routine diet. Ang additives, sodium, at nakatagong asukal ay maaaring hindi agad mapansin dahil hindi ka agad nakakasama. Ngunit sa paglipas ng mga taon, pinagsasama ito sa natural na age-related changes, nabawas na kidney filtration, stiffer arteries, mabagal na metabolismo. Matibay ang katawan, ngunit hindi ito invincible. Ang tahimik na stress ay dumarami sa paraang hindi mo nakikita o nararamdaman hanggang sa maabot nito ang critical threshold. Empowering point. Ang kaalaman ay nagbibigay ng kontrol. Maaari kang pumili ng low-sodium version. Maaari kang pumili ng sops na walang added sugar. Maaari mong i-dilute ang sops gamit ang tubig o sariwang gulay. Maaari kang mag-alternate ng canned soap at homemade options. Bawat pagpipilian ay nagpapabawas ng cumulative burden. Emosyonal na katotohanan. Ang iyong mga bato ay nagsikap ng walang tigil sa loob ng mga dekada, nagsasala ng toxins, nagbabalance ng minerals, at nagpapanatili ng fluids. Bihira silang nakakakuha ng pagkilala. Ngayon, pagkatapos ng 60, bawat desisyon mo ay sumusuporta sa kanila o nagdadagdag ng stress. Kung naniniwala ka na ang iyong mga bato ay karapat-dapat ng suporta, mag-type ng Laya sa mga komento. Pangwakas. Ang prevention ay hindi tungkol sa elimination. Ito ay tungkol sa moderation, awareness, at informed choices. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa nakatagong asukal, starches, additives,
at kanilang cumulative impact, nire-reclaim mo ang kontrol sa iyong kalusugan. Lumalabas ka sa autopilot. Nakikinig ka sa iyong katawan. Ang pinakamaliit na adjustments, pagbabasa ng label, pagpili ng additive-free options, dilution ng sabaw, pag-alternate sa fresh meals, ay nagdudulot ng malalaking benepisyo sa pamatagalan. Kung handa ka ng protektahan ang iyong mga bato habang patuloy na nag-enjoy sa comfort at convenience, mag-type ng LEA. Dahil ang awareness ay kapangyarihan. Ang prevention ay lakas. At ang iyong katawan, ang iyong mga bato, ay karapat-dapat sa parehong bagay. Ngayon, narating na natin ang pinakamahalagang kabanata, ang panawagan para sa aksyon para sa iyong kalusugan. Sa puntong ito, naiintindihan mo na kung paano ang isang simpleng dilatang sabaw ay maaaring tahimik na magdulot ng stress sa iyong mga bato. Alam mo na tungkol sa sodium, phosphates, nakatagong asukal, additives, fluid retention, at kung paano tahimik na sinisira ng mataas na presyon ng dugo ang mga delikadong filter ng bato. Naiintindihan mo rin na ang pinsala sa bato ay dahan-dahan, tahimik, at madalas ay hindi na didiskubre hanggang sa malaki na ang pinsala. Ngunit narito ang nakaka-empower na katotohanan, maaaring protektahan ang iyong mga bato. Ang kaalaman ay nagiging aksyon, at ang aksyon ay nagbabago ng direksyon ng iyong kalusugan. Kung naniniwala ka sa pagkuha ng kontrol sa iyong kalusugan ngayon, mag-type ng via sa mga komento. Una, simulan sa kamalayan. Tuwing aabot ka sa dilatang sabaw, tanungin ang sarili, pinipili ko ba ang kaginhawaan kaysa proteksyon sa bato? Kahit maliit na sandali ng mindfulness ay makababawas ng malaki sa cumulative stress sa iyong mga bato sa loob ng mga buwan at taon. Susunod, maging maingat sa sodium. Pumili ng low sodium o reduced sodium options. Dilute ang dilatang sabaw gamit ang tubig o sariwang gulay. Magdagdag ng natural flavor enhancers gaya ng herbs at spices kaysa umasa sa chemical additives. Bawat maliit na pagbabawas ay nagpapababa ng strain sa iyong mga bato sa paglipas ng panahon. Hydration ay mahalaga. Uminom ng sapat na tubig araw-araw upang matulungan ang iyong mga bato na ma-flush ang sobrang sodium at toxins ng maayos. Iwasan ang sugary drinks na maaaring magdagdag ng hidden stress. Kahit maliit na dagdag sa araw-araw na pag-inom ng tubig ay makapagpapabuti sa filtration at makababawas sa fluid retention. Kung naniniwala ka na ang hydration ay pundasyon ng kidney health, mag-type ng maya sa mga komento. Rotation at moderation. Gawing occasional meal lamang ang diletang sabaw, hindi araw-araw. Isama ang sariwa at home-cooked soups o nutrient-rich meals mula sa whole foods. Mas epektibo ang paggana ng bato kapag hindi sila patuloy na exposed sa mataas na sodium at additives. Ehersisyo at galaw. Simple walks, stretching, o gentle exercises ay nagpapabuti ng circulation, nagpapabawas ng fluid retention, at sumusuporta sa blood pressure regulation. Ang malusog na circulation ay nagpapababa ng strain sa parehong bato at puso. Lab monitoring. Mag-schedule ng regular check-ups sa doktor. Ang mga tests gaya ng eGFR, serum creatinine, at urine protein ay maaaring magpakita ng early kidney stress. Ang early detection ay nagbibigay daan sa intervention bago dumating ang irreversible damage. Kung mapansin ang mga early warning signs, swelling, fatigue, foamy urine, pagbabago sa appetite, huwag baliwalain ito. Emosyonal na aspeto. Maraming nakatatanda ang nakakaramdam ng nostalgia at comfort sa dilatang sabaw. Walang mali sa comfort. Ngunit ang comfort ay hindi dapat magdulot ng tahimik na pinsala. Ang proteksyon sa bato ay hindi tungkol sa takot, ito ay tungkol sa empowerment, longevity, at self-respect. Kung naniniwala ka sa proteksyon ng katawan habang patuloy na nag-enjoy sa comfort, mag-type ng maya sa mga komento. Praktikal na plano. Suriin ang labels, bawasan ang sodium at iwasan ang phosphate additives kung maaari. Dilute ang diletang sabaw, magdagdag ng tubig, gulay o lean protein. Hydrate, uminom ng sapat na tubig araw-araw. Rotate meals, ay alternate ang diletang sabaw sa fresh, whole food meals.
Gumalaw araw-araw, kahit light activity ay sumusuporta sa kidney at cardiovascular health. Monitor labs, regular na check-up at i-track ang kidney function markers. Makinig sa katawan, swelling, fatigue, foamy urine, at pagbabago sa appetite ay signal, hindi lamang aging. Kung committed ka sa kahit isa sa mga strategies na ito, pinoprotektahan mo na ang iyong mga bato at nagbibigay ng mas magandang kalidad ng buhay. Tandaan, ang iyong mga bato ay tahimik na nagtrabaho sa loob ng mga dekada. Nagsasala ng dugo, nag-aalis ng toxins, nagre-regulate ng minerals, at nagpapanatili sa iyong buhay nang hindi humihingi ng pagkilala. Ngayon, pagkatapos ng 60, kailangan nila ng iyong kamalayan, suporta, at intentional care. Ang mga pagpili mo ngayon ay nagko-compound sa kalusugan sa hinaharap. Ang pagbabawas ng sodium, pag-iwas sa hidden additives, pananatiling hydrated, pagmumonitor ng kalusugan, at paggalaw ng katawan ay lahat ng investment sa mas mahabang at malusog na buhay. At ang emosyonal na katotohanan, ang prevention ay hindi tungkol sa pag-iwas sa pleasure. Ito ay tungkol sa pagpili ng buhay. Ito ay tungkol sa paggalang sa katawan, pagrespeto sa mga organong nagsiserbisyo ng walang pagod, at empowerment upang mabuhay ng buong buo at aktibo. Kung naintindihan mo ito at handa ng kumilos, mag-type ng maya sa mga komento. At bago tayo magtapos, nais kong marinig mula sa iyo, ibahagi sa komento kung saan ka nanonood. Ang iyong paglalakbay patungo sa proteksyon ng bato ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba sa iyong komunidad na kumilos din. Kung may natutunan kang mahalaga sa video na ito, I like ito at siguraduhing mag-subscribe sa gintong sustansya para hindi mapalampas ang practical at life-changing health information. Ang iyong kalusugan ay iyong responsibilidad, ngunit hindi ka nag-iisa. Sama-sama, makakagawa tayo ng informed choices na magpoprotekta sa ating mga bato, magpapahaba ng buhay, at magpapalakas sa bawat araw. Gawin mo ang unang hakbang ngayon. Mag-drop ng layes, mag-iwan ng komento, at mag-commit sa proteksyon ng iyong mga bato, isang conscious na pagpili sa bawat pagkakataon.